Ito nga bang San Miguel Beer Guard na si Chris Miller ay ready na ma-trade, pati na rin itong si Wami Tiongson. Ayon kasi dito sa mga bali-balitan lang na kumakalat ngayon sa social media, mukhang ang San Miguel daw ay willing nang i-offer ang dalawa nilang guards kapalit nitong si Cedric Fairfield o kaya ni Christian David, isa doon sa dalawa. Kasi alam natin kinakailangan ng San Miguel ng isa pang guard, kaya nga si Fairfield yung napili daw nila. Pero bukod kung hindi ibibigay daw si Fairfield, dahil baka naipangako na yan sa Meralco o kaya sa NLEX, pwedeng kunin daw ng San Miguel si Christian David. Kung sa bagay, nangangailangan din ng isang big man ng San Miguel, lalo na ang balita ito si Motau Tua baka i-trade na. Kaya nga itong San Miguel mukhang ganyan ang mangyayari dito. Kukunin nila itong si Christian David kapalit ni Tiongson at ni Miller. Kapag napunta sa San Miguel ito si Christian David, pwede na nilang i-trade si Motau Tua kapalit naman ng isang, let's say, point guard, baka itong si Evan Nelly o kaya naman itong si Tyler Tio. Mukhang maraming options ngayon ng Beermen, pero pagdating dito, let's say matuloy nga yung trade at makuha nila si Christian David. So yan ang magiging center nila kasama ni John Mar Fajardo. Ito sa power forward si Bron Dial at itong si Tautua, o kaya ito si Bron Dial at si Kahilig. Nandiyan pa si JM Calma. Kaya itong San Miguel Beer ngayon mukhang maganda yung kalalagyan nila pagdating dito sa darating na mga laban. Of course, alam natin na itong si Coach Leo Austria, gusto niyan talaga na kunin itong si Christian David matagal na. Actually, buong SMC gustong makuha yung nabanggit na player. Kaya nga kung bibigyan ng oportunidad, magte-take advantage talaga yan. Dahil syempre ito si Christian David, syempre gusto rin niya na maglaro doon sa isang team na kaya namang umabot sa playoffs. Kaya hindi na ako magugulat kung sakasakali nga na ito'y i-trade na dito sa San Miguel at pumayag na itong Blackwater Bossing na ibigay na rin ang nabanggit na player. Ang isa pang team ngayon na pwedeng gumawa ng malaking move ay itong Phoenix Jewel Masters. Dahil sa kasalukuyan itong Phoenix, alam natin na hindi maganda yung sitwasyon ng team nila, pati na itong NLEX Road Warriors. So yung dalawang team na yan, ang Phoenix at NLEX, malamang sila mag-trade. Sa tingin ko, of course, ang Phoenix, ang malamang kunin niya dito sa NLEX ay isang scorer. So baka si Anthony Semerad yan. At ito namang NLEX kukunin dito sa Phoenix ay isang sentro, baka si Kai Balungay o Will Gosum. Matagal ang problema ng koponan ni Coach Jong Wichiko yung kakulangan doon sa kanilang front court. Kaya nga hindi na ako magtataka kung talagang itong si Gosum ang kunin nila o kaya si Balungay. Kung ikaw naman itong MVP group, kinakailangan mapalakas mo ng todo itong NLEX Road Warriors, lalo na at nakita na natin na medyo tagilid itong TNT dahil sa injury dito kay Ronde Hollis Jefferson. Kaya nga magiging sabihin na nating major move ito sa TNT kung sakasakali na makakuha sila ng isang player katulad nitong nabanggit natin. Kung ikaw naman si Coach Jong Wichiko, tutuma ka dyan kung makuha mo itong si Will Gosum. At importante rin yan para dito kay Robert Bolick para magdesisyon siya na manatili dito sa NLEX. Kung ikaw naman si Coach Willie Wilson, ang importante ngayon magkaroon ka ng isa pang scorer dahil parang yan talaga ang kulang dito sa lineup ng Phoenix Jewel Masters ngayon. Kung makukuha nila ito si Anthony Semerad, magkakaroon sila ng isang 3-point scorer na makapagbibigay ng additional na sabihin na natin scoring options para dito sa kanyang roster na siyang kinakailangan naman nila. Kaya ito talaga yung aabangan ng marami. Kung sakasakali, maganda to para dito sa Phoenix Jewel Masters na ngayon ay naghahanap ng tinatawag na oportunidad na makapasok sa playoffs. At yung pagkuha dito nga kay Anthony Semerad, baka yan ang maging isang step para marating na nila yung kanilang matagal na hinahangad na at least maka-playoff man lang ulit.